Sa hinahaba-haba man ng prosesyon, sa Blue Ribbon Committee pa rin ang tuloy. Kahit anaming drama, circus, tuloy na po ang usapin dyan sa flood control anomalies. At magugulat kayo, meron magte-testify itong si dating Congressman Zaldico. Lagot na. Isang magandang umaga mga kabayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang tanghali, gabi, madaling araw. At sa ating mga overseas Filipino workers, mabuhay po kayo lagi at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood, suporta dito sa ating munting channel mga kababayan. O eto na, mukhang hindi na talaga mapipigilan pa ang hearing diyan sa flood control anomalies. Naglabas itong si Pia Cayetano na tuloy at maraming inimbitahan para mahalungkat at malaman ng sambayanang Pilipino kung sino-sino talaga ang nakatanggap ng mali-malitang perang basura na ninanakaw nila sa pera ng kabanang bayan, lalong-lalo na sa ating mga nagbabayad ng mga buwis. Eto nga, basahin natin mga bayan. Sabi dito, breaking, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano naglabas ng invitation para sa hearing sa investigasyon ng flood control scandal. Nagpadala na ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee sa ilang mga tao upang ipagpatuloy ang flood control scandal investigation ayon sa opisina ng Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Pia Cayetano. Naku po, may mga imbitasyon na. Sino-sino kaya itong mga nasa listahan? At balita ko mga kabayan, nagugulat sila. Lalabas na itong si dating Congressman Zaldico. Naku, ang mga buhaya ngayong sangkot dyan, nangangatog na at tila bagay natutunaw habang isinisiwalat at sinasabi na ang kanilang mga pangalan. Ayon dito mga kabayan, kabilang sa mga nakalistang resource persons para sa nalalapit na Senate Blue Ribbon hearing kaugnay ng amunay flood control controversy, sina dating House Speaker Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Si Tamaluslos. Tingnan natin kung talagang darating ba itong nagpapapretend na wala siyang kasalanan. My goodness. At Attorney Livido Baligod, Bernard E. Tube, Rosbert A. Maupan, Benny S. Bulatati, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rene Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalo Jr., Romeo Romel O. Bubares, Gil Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Joely Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Larioder Jr., Bernard A. Gumban, Crisenia Dado, Fidel M. Corpus, at Walter Manalansan. Ito yata yung Brave 18 natin ng mga ex-marines mga kakabayan. Mukhang handang na talaga sila. Ayawan ko na lang talaga kung si Martin Romualdez ay dadalo. Kasi may imbitasyon. Ewan ko lang talaga kung may mukha pang iharap dyan sa Senado. Tuloy natin. Kasama rin sa listahan ang mga kinatawan mula sa DPWH, Ombudsman, DOJ at DBM. Gayon din sina Mark Tiksay, Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, Arnel Gangob, Jocelyn Servino, isang Edwin at Bryce Hernandez. Ayan na. Bardagulan na talaga to mga kababayan. Maganda ito kasi ang tagal na po nating hinihintay ito mga kababayan natin na unahin nila itong flood control scandal. Kasi dito nagsimula lahat kung paano nila manipulahin yung pera ginagamit laban sa mga Duterte para gipitin, at yung iba dyan, naging arresting officer, naging liaison para mag-deliver ng mali-maleta
at busalan itong mga ICC judges. Ang dami niyan mga kababayan. Pero hindi nasali dito si Saldico mga kababayan natin. Ano ba to? Surprise? Surprise sa mga kapwa magnanakaw na kung saan kumukunti nila yung espasyo ninyo. Dito ngayon sa usapin ng flood control scandal at kayo talaga ay makukulong na. Lahat ng involved, sangkot, nakatanggap, may mga senador, congressman at ibang mga public officials o government officials na sana mabulok kayo sa bilangguan pag kayo'y napatunayan diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. O mga kababayan, panoorin natin tong video na to na kung saan confirm na dadalo at magte-testify o whether online or Zoom, magte-testify itong si dating Congressman Saldico. O eto po, ayon dito sa video ni Jesus Duque mga kababayan, abay, kinumpirma niya. Panoorin po natin ito. Uy, alam niyo ba kung bakit galit na galit yung 11 kay Alan Cayetano? Kasi nga, magtutuloy-tuloy ang hearing ng Blue Ribbon kahit na mag-recess sila sinidihi. Ipapatawag yung mga hindi pinatawag. Si Saldico papayagan mag-testify kahit nasa ibang bansa. Yung 11 Marines, detalyadong magsasabi kung sino mga binigyan ng maleta. Si Trycliffe Olaybar, ipapatawag. Si Bersamin, ipapatawag din. At yung kanyang salaysay na ibinigay pinakita kay Libiste, mukhang mabubuksan na may kinalaman talaga si Tantara. Kaya, takot na takot itong 11. Kasi, sa tingin ko damay din sila dito eh. Meron din silang kinalaman. At ang balita ko, sabi lang naman ng puting kabayot, parang nagagalit na. Yung nag-utos sa kanila na wala silang magawa at hindi nila mupwersa si Alan Cayetano na mag-hearing. Mapersa si Alan Cayetano na magkaroon ng plenary session. Dahil sa plenary session, lahat ng mga dinidesisyonan ng plenaryo ng Senado, katulad ng Blue Ribbon, lahat yan, i-reverse nila. Bakit? Majority na sila eh. Paano sila naging majority? Kasi si Cayetano, presiding officer, yung 11 sila, di ba? Presiding officer si Cayetano hindi boboto. So 10, 11 palagi ang boto. So pwedeng mapalitan kung sinong chairman, pwedeng alam niyo na, di ba? Yung democracy na tinatawag. Ayan ha. Ngayon, bakit ginagawa ito ni Alan Cayetano? Para mabalanse. Paano mabalanse? Malaman na yung totoo ng taong bayan kung sino talaga ang pasimuno at nakinabang sa nakawang ito. Kasi yung mga nakukulong, hindi naman yun eh. Meron na bang nakasuhan na kung traktor na binanggit ni Ping Lacson? Wala. Mga senador ang nakasuhan. Hindi yung mga kung traktor na sinasabi nilang nakinabang. May nakasuhan na ba na member ng House of Representatives? Wala. Di ba? Maliban kina Diskaya, sino pa ba ang kontraktor na nakulong? Kaya, eto na, Eto na. Kailangan nilang pigilan at balita ko galit na yung nag-uutos sa kanila, yung nagplaplano at nagmamaniobra dahil nga mapapangalanan pati siya dyan sa nakawan na yan. Paano? Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, Exciting ito. Hanggang Thursday, walang bibitaw, Mga classmates, walang bibitaw dahil sa Thursday magsisimula ang kwento ng katotohanan. Ano na kayo ngayon? Yung mga protector nito nga flood control issue na to, tenga na, matutuloy na. Bukas na po yung hearing na yan. At alam ko, kayong mga kababayan natin, nakaantabay kayo dyan para sabay-sabay nating panoorin
ang mga mangyayari bukas, kung sino-sino at darating ba talaga itong mga naiimbitahan diyan sa Blue Ribbon Committee hearing bukas para diyan sa flood control. Iskandal. Mga senador, gaya na lang itong 11, walang ibang ginagawa kundi hinaharangan ninyo itong usapin diyan sa flood control hearing. Kitang-kita ng taong bayan, ang daming sarswela, ang daming kadramahan diyan sa loob ng Senado, nagkakagulo. Ang taong bayan ay hindi pa rin nakakalimot sa pagnanakaw na ginawa ng administrasyong ito. O hanggang dito na lamang mga kabayan, ipagdasal po natin na sana'y dumalo or makita natin si Saldico, whether Zoom man yan or kung ano man, talagang magugulat sila. Diyan na maiisa-isa yung pangalan nila at kung sino ang mga nakatanggap ng maleta. Baka pag sabihin na ikaw, nakatanggap ka, sasabihin, hindi hindi ako kasali dyan, wala akong tinanggap dyan. Patay, lagot kayo. Hindi na po pwede yan ngayon, no? Yung mga ganyang istorya. alam na ng Pilipino, yung mga dalaw ninyo. Makita nyo sa Senado, yung 11, gusto nilang magkudeta, gusto nilang palitan si Alan Peter Cayetano. For what purpose? Dahil ililiko na naman nila ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee patungkol dyan sa flood control. Kaya maraming salamat at dininig ng Diyos. At maraming salamat kay si Senator Bato. Kung hindi dahil talaga sa kanya, malamang maaari tayong matatalo, no, doon sa pagboto sa pagpili ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Maaari pong delikado yung ginawa ni Senator Bato. Kasi pwede talaga siyang mapwersa na dalahin sa dahig. Pero hindi nagpatinang si Senator Bato kahit gaano ka sikip o yung butas ng karayo ay talagang pinasok ni Senator Bato. Alang-alang lang dyan para mabago ang liderato sa loob ng Senado. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Ipagdasal po natin lagi ang Pilipinas at sana'y matumbok, mapanagot itong mga magnanakaw sa ating Pilipinas, lalong-lalo na sa pera ng taong bayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!